Pag-uwi ko sa bahay ay agad ko ibinalita kay nanay at tatay na may trabaho na ako. Masaya kong ipinakita sa kanila ang aking uniforme. Tuwang-tuwa naman sila. Masaya kami ng tatay mo para sa'yo, anak. Sa wakas may trabaho ko na din na permanente. Hindi mo na kailangang magpa-araw para kumita lang ng pera. Naiiyak na sabi sa akin ni nanay. Nay, kalma. Cleaner lang po ako, hindi supervisor. Kung makapag-speech ka naman, parang antaas ng posisyon ko. Pangasal ko. Grabe naman kasi may pang-iyak pa siya. Akala mo'y antas ng posisyon ko sa hotel. Bago ako matulog ay inayos ko ng lahat hanggang gamitin ko bukas. Excited na ako at parang hindi na nga ako makakatulog. Akalain mo, ngayon lang ako nagkaroon ng permanenteng trabaho at sa isang hotel pa. Hindi ko akalain na matatanggap ako kanina. Mabuti na lang at mabait talaga si Kuyang Gord at naisipan niya akong tulungan. Pahiga na ako na maisipan kong tawagan si Kath para ibalita na may work na ako. Kinuha ko ang cellphone kong panahon pa yata ni Mahoma at halos hindi na makitang screen dahil umaandap-andap na kapag pinipindot. Hello, bakla! Masaya kong bungad sa kaibigan ko. Kath, hulaan mo. May trabaho na ako. Excited kong sabi sa kanya. Balo ka din. May pasabi ka pang hulaan ko eh. Sinabi mo na agad na may trabaho ka. Ano pang hulaan ko? Nakakaloka ka din, babae ka. Mataray niyang sabi sa akin. Oo nga naman, so sobrang excited ko yun nasabi ko na sa kanya na may trabaho na ako. Ako ang may chika sa'yo. Alam mo ba na sa Sir Vincent, nandito na sa Pilipinas? Halos mabingi ako sa narinig ko sinabi ng kaibigan ko. Ang kaninang kalmado kong puso ay bigla na lang tumubok ng napakabilis. Hindi ko alam dahil lang sa isang picture ay magkakaganito na ako. Madami namang naligaw sa akin ng mga gwapong lalaki at ang iba ay may mga sinasabi din sa buhay. Pero kahit isa sa kanila ay hindi ko naramdaman ng ganito kapag naririnig ang pangalan nila. Talaga? Kailan pa dumating? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sinabayan ko pa iyon ng malakas na pagtili. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nakakainis ka. Di sana napuntahan ko siya. Pagtatampo kong sabi. Bakla, ano girlfriend? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka kilala ng tao, na hindi nga niya alam na nag-exist ka pala. Tapos aarte ka ng ganyan. Pasalamat ka't malayo ka sa akin, kung hindi, baka nabatukan na kita. Pambabara sa akin ni Kath. Kahit kailan talaga panira ka sa mga pangarap ko. Hanggang sa pangarap ko nung trabida ka. Oo na, sige na, hindi niya na ako kilala. Happy ka na ba? Kunyari naiinis kong sabi. Matapos namin mag-usap na dalawa ay humiga na din ako sa papag. Ipinikit ko ang aking mata para matulog na. Papaling-paling ang ulo ko. Baling-baligta ako. Pero kahit ano nagawin ko ay hindi ako makatulog. Tanging si Vincent lang ang laman ng isip ko. Tumayo ako at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Inirelax ko ang sarili ko para antukin ako. Kailangan kong magising na maaga. Bukas para hindi ako malate sa unang araw ng aking trabaho. Bumalik ako ng silid ko at tinignan ng oras sa pasira ko ng cellphone. Pasado 11:00 na pala. Kailangan ko ng pilitin na makatulog para hindi ako mapuyat ng sobra. Pilit kong ipinikit ang mata ko hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Mag-aalas 5 na ng umaga na magising ako. Nagdasal muna ako bago ako tuluyang tumayo sa higaan ko. Nakita ko si nanay sa munti naming kusina na nagsasangag ng kanin. Good morning po, nanay. Masiglang bati ko sa aking ina. Magandang umaga naman sa'yo, anak. Hinanda ko na pala ang baon mo para hindi ka na bumili ng kakainin mo mamaya. Alam ko mahal ang pagkain sa kantin at wala ka pang pera. Puno ng pag-aalalang sabi ni nanay. Salamat po, nay, pero sana hindi ka na po nag-abala. Baka po wala na kayong panggastos dito sa bahay. Umupo na ako sa harap ng lamesa para mag-almusal. Ito ang kailangan ko ngayon para may lakas ako mamaya pag nagtrabaho na ako. Pagtapos ko mag-almusal, ay pumasok na din ako agad sa banyo para maligo. Matapos ko, ay nag-ayos na ako agad ng aking sarili. Mag-aalas 7 na at handa na akong pumasok. Kinuha ko na ang baon ko na nasa lamesa at inilagay ito sa bag. Sinupot ko na din ang uniforme ko na gagamitin mamaya. Sa trabaho na ako magpapalit para hindi madumihan ang uniform ko. Iiwanan ko na din sa locker ang dalawa ko pang uniforme para hindi ko nabitbitin bukas. Nagpaalam na ako kay nanay at nagmamadaling umalis ng bahay. Wow, ang aga mo, Freya. Mukhang malinis ka today. Pangaasar sa akin ni Buninay. Stop! Mamaya mo na ako bisitan, Buninay. I need to go to my work. I'm a working girl now. Mayabang na sabi ko sa kanya. Mangarap ka, Freya. Libre naman yan. Hindi naniniwala ang sabi niya. Eh di huwag kang maniwala, pinipilit pa kita.
Tigilan mo ako, hindi kita papatulan today dahil baka nandahil pa sa'yo, malit pa ako. Pagush! Sabi ko, malaking hakbang ang ginawa ko para makarating sa main highway. Hindi ko alam kung gaano ka-traffic pag ganitong oras. Papuntang Hilog Puyat kaya nagdadasal ako na wag sana akong malate. Pagbaba ko ng jeep ay dali-dali ako naglakad papunta sa likod ng hotel kung saan dumadaan ang mga employee. Good morning, miss. Bago ka ba? Tanong sa akin ng babaeng guard. Opo, kahapon lang po ako natanggap. Ito po ang temporary ID ko. Sabay kuha ng ID sa bag ko at ipinakita ko sa kanya. Pakihanap na lang dyan ang time card mo at pakibalik na din pagkatapos. Pakisuot na din ang ID mo para hindi ka masita sa loob. Bilin niya sa akin. Pumasok na ako sa loob at dumiretso sa locker ko. Inilagay ko ang gamit ko at nakatingin sa akin ng mga kasama ko. Miss, bago ka lang ba? Tanong ng isa na sa tingin ko'y medyo mas matanda sa akin. Good morning, miss. Ako nga pala si Eric. Pwede ka magtanong sa akin na tawagin ako pag kailangan mo ng tulong. Nakangiting sabi sa akin ng lalaking Eric ang pangalan. Mag-iingat ka dyan kay Eric, masyadong mabait yan sa mga babae. Baka hindi mo namamalayan may isang babae ng galit na galit sa'yo dahil nilalandi ka na niya. Paalala naman sa akin ng isa pang kasama namin. Ako nga pala si Sabrina. Pwede ko din bang malaman ang mga pangalan ninyo? Ako si Brenda. Ito namang katabi ko si Arlene. At itong isa na kalandian si Eric ay si Diana. Sabi ni Brenda. Nagawi ang paningin ko kay Diana at nakita ko na umirap siya sa akin. Sa loob-loob ko, wala naman akong ginagawa. Galit agad siya sa akin. May attitude din ng isang iyon. Hinayaan ko na lang. Ayoko ng gulo. Lalo't bago pa lang ako dito. At ito ang kauna-unahang trabaho ko. Pagkatapos namin magbihis ay nagpunta na kami sa meeting room. Tuwing umaga bago mag-umpisa ang trabaho namin ay magkakaroon daw ng meeting para ibigay ko saan kami naka-assign na floor at room. Brenda, training mo muna si Sabrina for 1 week. Turuan mo siya kung ano mga dapat gawin at kung paano linisin ang room at kung paano magpalit na maayos ng bedsheet. Sabi sa amin ni Ma'am Gina. Okay po, ma'am. Ako po bahala kay Sabrina. Ituturo ko po sa kanya ang dapat niyang matutunan. Sugot naman ni Brenda. Sa kanya ako minitian. Naka-assign kami sa 4th floor na 2 at ang una namin lilinisin ay ang room 204. Nag-umpisa na kami magtrabaho at sadyang nakakapagod nga talaga. Ilang patong ng bedsheet ang kailangan namin palitan at yung natapat sa amin kalalabas lang ng foreigner at Pinay na babae. Mukhang nagkabembangan pa. May bakas pa ang bedsheet kaya tawa kami ng tawa ni Brenda. Masarap na mahirap ang trabaho natin, lalo na kung matapat ka sa client na masungit at matapobre. Kaya dapat matibay ang loob mo. Kapag kaganoon, huwag ka nalang umimik. Kasi pag sumagot ka, baka i-report ka sa HR. Ikaw pa ang mama mo. Meron din namang guest na mabait, nagbibigay ng tip. Kapag ganoon, swerte mo. Kasi ang patakaran dito, kapag sa'yo binigay mismo, ang tip ay sa'yo yun. Kaya kahit paano may extra kang kita. Paliwanag sa akin ni Brenda. Matapos namin maglinis sa unang room ay talaga namang ramdam ko ang pagod. Pero sabi nga, wala naman trabaho na madali. Lahat ng trabaho mahirap. Pero kung mamahalin mo ang trabaho mo, ay mas magiging magaan ito para sa'yo. Nakadalawang room na kaming naglilinis ni Brenda nang iyain niya ako na mag-break time. Sabrina, sabay ka na sa akin kung magbe-break ka. Saan ka pa bibili? Mura lang ba ang tinda sa kantin? Tanong ko. Kinakabahan kasi ako, baka kulang ang pera ko. Wala pa naman ako ibang pagkukuhanan kapag nawalan ako. Hindi naman ganoong kamahal. Sakto lang. Bakit wala ka bang pera? Tanong sa akin ni Brenda. Yung totoo bang gusto mong malaman? Biro ko sa kanya, sabay tawa at sabay na kami naglakad palabas. Ang totoo kasi niyan, nagtitipid ako lalo't unang araw ko pa lang na nagtatrabaho. Mabuti nga't sinuwerte ako matanggap dito kahapon. Kasi madami na din akong in-applyan pero ni isa'y walang tumanggap sa akin. Dahil ni high school hindi ko pa natapos. Pasalamat talaga ako kay Kuyang Guard. Kwento ko kay Brenda habang papalabas kami ng hotel. Inaya niya ako lumabas para doon bumili ng merienda naming banana Q at salt drinks. Mabuti na lang at mabait si Brenda. Hindi kagaya ni Diana na mukhang imbiyar na agad sa akin kahit hindi ko naman inaano. Mabuti naman natulungan ka ni Kuya Romy. Siya ang head ng mga guard dito at kilalang mabait talaga siya. Madami na din siyang natulungan. Swerte mo't naka-duty pala siya kahapon. Nakangiting sabi ni Brenda habang naglalakad kaming pabalik ng hotel at kumakain ng banana Q. Mabuti na lang pala at dito ako napadpad kahapon. Alam mo bang madami na akong in-applyan at kahapon lang talaga ako sinuwerte kung hindi pa dahil kay Kuya Romy. Buong pasasalamat ko masabi. Sa unang sweldo ko talaga, inilibre ko yun si Kuya.
para naman makabawi ako sa kanya kahit papaano. May 3 kwarto pa na naka-assign sa amin ni Brenda na kailangan namin linisin, kaya nagmamadali na kaming bumalik sa housekeeping room para kunin ang gamit na kailangan namin sa paglilinis at pagpapalit ng bedsheet. Tulak-tulak ko ang cart na may lamang cleaning tools ay tumapat naman kami sa room 213. Nag-doorbell muna kami. Nang may marinig kami nagsalita ay saka kami pumasok sa loob. Good morning po, ma'am. Sabay namin bati ni Brenda sa babaeng inabutan namin sa loob. Mukhang matanda lang siya sa amin ni Brenda ng ilang taon. Hindi naman masyadong maganda. Lamang lang siya sa amin dahil may afam siya. Nakita namin siya lumapit sa Amerikano na nakaupo sa couch at kumandong. Wala malang pakundangan na humalik sa afam at naglaplapan sila, kahit alam nilang nakikita namin sila. Nagkatinginan na lang kami ni Brenda at pasimpleng ngumiti sa isa't isa. Matapos ay naghiwalay kami ni Brenda para mabilis naming matapos ang trabaho. Ako ang naglinis ng banyo at siya ang kusina. Nag-vacuum na din ako sa buong paligid, maliban lang sa kung saan sila nakapwesto. Inabot din kami ng halos 1 oras sa paglilinis. Pagkatapos namin ay kaagad na din kami nagpaalam. Nagulat pa ako nang abutan kami ng babae ng tag $50. Kami ni Brenda. Narinig kong nagpasalamat siya kaya ginaya ko na din siya bago kami sabay na lumabas. Bren, totoo ba ito na atin yung ibinigay sa ating $? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Brenda. Oo, madalas kapag foreigner ang guest, nagbibigay talaga sila ng tip lalo kapag nabaitan sa iyo. Pag Pinoy, nagbibigay din naman lalo pag mayayaman. Pero hindi naman lahat nagbibigay. May mga guest pa ding masamang ugali kaya pag natapat ka sa ganoon, hayaan mo na lang. Kailangan kalmado ka lang, huwag ka nang sasagot para hindi lumaki ang gulo. Saka ka na magsumbong kay Ma'am Gina kapag nakaalis ka na para sila na makapag-usap sa guest. Muling paalala sa akin ni Brenda. Lagi mong tatandaan ang tinuturo ko sa'yo. Sa Monday, ikaw na lang mag-isa maglilinis sa mga room. Kailangan ng presence of mind at lagi dapat na magalang at mabilis ang kilos. Muli niyang ani. Pagbaba namin ay bumalik kami sa housekeeping room para ibalik ang mga gamit at inutusan ako ni Brenda na dalhin sa laundry area ang mga bedsheet na tinanggal namin. Naglakad na akong pabalik sa locker. 10 minutes na lang. Lunch break na kaya nagmamadali na akong kumilos. Medyo gutom na din ako dahil sa bigat ng trabaho, lalo na ang pagpapalit ng ilang patong na bedsheet sa kama. Sabrina, lika na, kain na tayo sa kantin. Sa kantin na tayo kumain. Aya na sa akin ni Brenda at Arlene. May baon ako. Pwede bang dito na lang po ako kumain? Hindi ba bawal kung dito na lang ako pupwesto? Tanong ko sa kanilang dalawa. Ayaw ba sa kantin para may kasama kang kumain? Tanong sa akin ni Arlene. Halika na, huwag ka na mahiya. Kami naman ang kasama mo. Pamimilit sa akin ni Brenda. Nakakahiya kasi ang ulam ko. Longganisa lang ito kaya dito na lang ako. Nahihiya akong sabi. Ano ka ba? Okay lang yan. Mahalaga, may kakainin ka. Favorite ko nga kaya ang longganisa. Yung tipong tapos ka na kumain pero nalalasahan mo pa din. Natatawang sagot sa akin ni Brenda. Hinilan na nila akong dalawa papunta sa kantin, kaya wala na ako nagawa kundi sumama sa kanila, dala ang aking baunan. Napakalaki ng kantin at madami din mga empleyado na kumakain. Masaya kami nagkukwentuhan na biglang magtilian ng mga empleyado nang pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan. Mukha silang mayayaman at nasasabi kong gwapo din naman sila. Pero yung isang lalaki ang nakakuha ng aking pansin. Iniisip ko kung saan ko ba siya nakita. Familiar sa akin ang mukha niya pero hindi ko alam kung saan ko ba siya nakita o kung kakilala ko ba siya. Nakaramdam din ako ng kakaibang pagtibok ng aking puso. Isang pangalan lang ang alam ko na papatibok sa puso ko ng ganito kaya hindi ko naiintindihan kung bakit iba ang pakiramdam ko ngayon. Bren, kilala niyo ba kung sino mga yun? Curious kong tanong. Hindi ko din alam kung sino yan. Ngayon ko lang din sila nakita dito pero mukhang kilala sila. Ni Ma'am Pia. Baka isa sa mga stockholder o investor. Sabi ni Brenda. Tinapos na namin ang pagkain namin pero bago kami tumayo ay may lumapit sa akin na lalaki at may iniabot sa akin na agpay. Miss, para sa'yo daw, pinabibigay ni Eric. Sabi niya, kaya mga kasamahan namin na nasa kantin ay nagtilian, maliban na lang kay Diana na ang sama ng tingin sa akin. Sabrina, naku, si Diana ang sama ng tingin sa'yo. Sabi sa akin ni Arlene. Kita ko nga, wala naman akong ginagawa, bakit naman siya magagalit sa akin? Nagtataka ko namang sagot. Paano? Ikaw ang nilalapitan ngayon ni Eric. Feeling girlfriend yan. Alam mo ba lahat ang kinaibigan ni Eric na babae inaaway niya? Kaya ang ending, nilalayuan nila sa Eric. Kaya ikaw humanda ka na, baka bigla ka nalang niya uwayin. Babala sa akin ni Brenda.
Bahala siya. Hindi naman ako nag-apply dito para makapaglandian sa kung kanino. Nandito ako upang magtrabaho para sa pamilya ko. Hanggat wala akong ginagawang masama, hindi ako natatakot sa kanya. Mariin namang sagot ko. Tumayo na ako dalang egg pie na bigay ni Eric. Kasunod ko naman si Brenda at Arlene. Naglakad na kami palabas ng kantin pero laking gulat ko nang matisod ako sa isang wire na nakalatag sa sahig kaya na out of balance ako. Pinikit ko ng aking mata dahil alam kong babagsak na ako sa sahig. Hinintay ko na bumagsak ako sa sahig pero pagdilat ko ng mata ay isang matipunong lalaki ang nasa aking harapan at nagkalat sa damit niyang egg pie na hawak-hawak ko. "What the hell are you doing?" Galit niyang sigaw sa akin. "Naku, I'm sorry po sir. Hindi ko po sinasadya. Huwag na po kayong magalit." Hinimpa-umanhin ko sa kanya. Lumapit ako para sana tanggalin ang mga egg pie na nagkalat sa damit niya. Pinagpag ko ito ng kamay ko pero imbes na mawala, lalong kumalat kaya nakita ko kung gaanong lumisik ang mga mata niya. "Stop! Please don't touch me! Get out of my sight!" Sunod-sunod na sigaw niya sa akin, kaya hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking luha. Habang nanginginig ang katawan ko, na inakay akong palayo ni Brenda at Arlene. Third person's POV. Galit na galit si Vincent dahil sa nangyari sa kanya. Papunta siya sa meeting at ngayon kailangan niya pang bumalik sa penthouse niya para lang magbihis. "Shit! That stupid girl!" Galit na ani niya. "Dude, calm down. Hindi niya naman sinasadya na mapahiran ka ng egg pie. Nakita mo naman na natalisod siya dyan sa wire. Bakit ba kasi may wire na nakalagay dyan? Pakitawag ang maintenance at pakitanggal yan." Ani Irvin na kaibigan ni Vincent. Kung hindi siya tatanga-tanga, hindi siya matatalisod. Di naman siguro invisible yung wire para hindi makita. Galit na galit pa ding sabi ni Vincent, habang ang dalawa niya namang kaibigan ay patuloy lang siyang tinatawanan. "Maano na kayo sa conference room? Babalik lang ako sa penthouse ko para magbihis. Tell them na mabilis lang ako." Utos na Vincent sa mga kaibigan niya. Saka siya tumalikod at bumalik sa elevator. Dahil pag-aari nila ang hotel ay may penthouse siya dito at madalas kapag dito siya nagtatrabaho ay dito na din siya nakatira. Ayaw niyang umuwi sa bahay nila at hindi niya kaya ang traffic sa umaga. Ayaw na ayaw niyang nalilate sa trabaho. Samantala, si Sabrina naman ay hindi pa din tumitigil sa pag-iyak. Hindi niya akalain na mapapahiya siya ng ganoong katindi sa unang araw niya. Hindi niya naman sinasadya na matalisod siya at yung lalaking yun na makakasalo sa kanya. Napaka-animal niya. Hindi ko naman sinasadya. Ganun ba talaga kapag mayaman? Kailangan nila ipahiya yung tao. Umiiyak niyang reklamo sa mga kaibigan niya. Yan kasi puro kaartehan ang alam. Pinapahiya ka ngayon. Sabi ni Diana habang nagbubukas ng locker at nakataas pang kilay. "Diana, ano ba yung bunganga mo? Kung wala ka sasabihin na maganda, pwede ba pakitig ko? Ang baho na labas eh." Naiinis namang saway sa kanya ni Arlene. "Bago niyo ako patigilin, yan muna kaibigan niyo ang sawayin niyo. Alamin niya kung sinong lalandiin niya." Galit na sagot nito. "Hayaan niyo na siya," sabi na lang ni Sabrina dahil alam niya naman na walang patutunguhan ang pakikipagtalo nila kay Diana. Ayaw niya nang lumaki ang gulo dahil unang araw pa lamang niya, baka bigla agad siyang maalis sa trabaho. Hindi pa siya tapos sa pag-iyak na ipatawag siya ni Ma'am Gina sa opisina nito. Kinakabahan si Sabrina dahil baka tanggalin siya sa trabaho dahil sa nangyari. "Relax ka lang. Hindi ka naman siguro tatanggalin. Hindi mo naman sinasadya na sa kanya ka bumagsak." Pagpapalubag ng loob ni Brenda kay Sabrina. "Pumunta ka na, huwag ka na umiyak dyan. I'm sure naman sibak ka na." Tumatawang sabi ni Diana. "Bahala na kung tatanggalin nila ako. Siguro hindi pa ito ang trabaho para sa akin. Ano magagawa ko kung sadyang malapit ako today sa disgrasya?" Lakas loob na sabi ni Sabrina sa kanyang sarili. Saka tumayo ito at tinungo ang opisina ni Ma'am Gina. Habang papalapit siya ng papalapit sa opisina ng visor niya, ay lalong kinakabahan si Sabrina. Panay ang usal niya ng dasal na sana naman ay huwag siyang tanggalin sa trabaho. Kailangan niya pa naman ngayon ang trabahong ito para sa pamilya niya. Nasa tapat na siya ng opisina ng kanyang supervisor kaya marahan siyang kumatok ng 3 beses. Pinihit niya ito at dahan-dahang idinungaw sa maliit na awang ng pinto ang kanyang ulo. "Tuloy ka na," nakangiting sabi sa kanya ni Ma'am Gina kaya nakahinga siya ng maluwag. "Magandang tanghali po, ma'am. Bakit niyo po ako pinatawag? May ginawa po ba akong kasalanan? Tatanggalin niyo na po ba ako?" Sunod-sunod na tanong niya sa supervisor na kaharap niya. "Relax, Sabrina. Huwag kang kabahan.
Hindi kita pinapunta dito dahil doon sa nangyari kanina. Nandito ka para mag-fill up para sa ATM mo. Natatawang sabi ng kanyang vassor. Nakahinga siya ng maayos dahil sa sinabi ni Ma'am Gina. Umupo siya sa bakanteng upuan at nagsimula mag-fill in sa papel na ibigay sa kanya. Ma'am, totoo po bang hindi niyo ko tatanggalin? Muli niyang tanong. Hindi, wala ka namang kasalanan sa nangyari. Saka hindi mo kasalanan na kay Sir Vincent ka pa napatapat. Seryosong sabi ni Ma'am Gina. Vincent? As in, Vincent Gomez po ba, ma'am? Nalalaka ang matang tanong niya. Bakit? Kilala mo ba siya? Balik tanong naman ni Gina sa kanya. Hindi po personal pero nakapag-extra na po ako sa mansyon nila noong minsan nagkaroon ng party sa kanila. Doon ko po nakita ang napakalaki niyang picture. Puno na excitement na kwento ni Sabrina sa kanyang kaharap. Matapos siyang mag-fill up, ay nagpaalam na siya. Halata pa din sa kanyang mata ang kilig na nararamdaman niya. Kaya pala ganoon ang tibok ng puso niya kanina dahil nakita niya sa personal ang lalaki matagal niya ng lihim na minamahal. Gusto niyang tumili pero hindi niya magawa. Gusto niyang tawagan si Kat pero oras na ng kanyang trabaho. Sabrina, bilisan mo. Nakaalis na ang guest sa room 209. Kailangan na natin yung linisin bago pa dumating ang bagong guest. Tawag sa kanya na Brenda na nagpabalik sa kanya sa ulirat. Bakit pa parang asaya-saya mo? Ano ba pinag-usapan niyo ni Ma'am Gina? Nagtatakang tanong ni Brenda. Wala naman. Pumirma lang ako ng para sa ATM ko. Hindi naman ako pinagalitan. Wala naman daw kasi akong kasalanan. Pero alam mo ba kung bakit ako masaya today? Kinikilig niyang sabi sa kanyang kaharap. Ano nga yun? Mamaya ka nakiligin dyan. Kwento mo muna sa akin para naman masabayan kita sa kilig mo. Pangulit ni Brenda. Ito nga kasi, nalaman ko na lalaki palang sumalo sa akin kanina ay yung lalaking pinapangarap ko. Malanding sabi ni Sabrina. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin dahil sa sobrang kilig. Siya yung lalaking matagal ko ng crush. Noong nakita ko pa lang siya sa picture, minahal ko na siya. Dagdag pa niyang sabi. Tigil mo na, kakasingot mo ng katol. Sabrina, pasabayan sa utak. Tingnan mo epekto sa'yo. Natatawang sagot ni Brenda sa dalaga. Agad na sumimangot si Sabrina dahil sa narinig niyang sinabi ng kanyang kaibigan. Alam mo Brenda, nagugustuhan na kita pero parang ngayon, iiwasan na kita. Ang pangit mo din ka-bonding. Wala ka man lang pa-support sa akin. Alam mo, kilig na kilig ako dito, babasagin mo lang. Nakakainis ka din no? Sabi ni Sabrina sabay irap sa kaibigan niya. Inaya niya nang pumunta ng housekeeping si Brenda para kunin ang mga gamit na kailangan nila para maglinis. Ilang oras na lang ay matatapos na ang trabaho niya. Balak niya magtinda sa Baklaran mamaya pag uwi niya dahil Miyerkules ngayon. Madami nagsisimba, lalo pa pagpahapon na. Pagtapat nila sa room 209 ay nagmamadali na silang maglinis. Naghahati sila ni Brenda ng gawain para mas mapabilis. Siya ang nag-ayos ng bedsheet at si Brenda naman sa banyo. Pagkatapos ay nag-vacuum na din siya sa may mini sala at saka siya nag-ayos sa may sink. May mini kitchen at mini bar kasi ang room na nililinis nila. Halos isang oras din silang naglinis. Nang masiguro nilang malinis na ay nag-spray sila ng air freshener para mas maamoy, mabango ang paligid. Matapos nila maglinis ay agad na din silang lumabas at isinara ang pinto. Papunta na sila ng elevator nang maispatan niya si Vincent kasama ang kaibigan nito. Hindi niya mapigilan ang tumili pero walang sound. Nakita ni Brenda ang naging reaksyon ng kaibigan kaya inuga niya ito. Sabrina, ano nangyayari sa'yo? Nag-aalalang sabi sa kanya ni Brenda. Bran, nakikita mo ba yun? Hindi mapakaling sabi ni Sabrina. Ang alin ba? Ayusin mo nga, para kang inis na nabulate dyan. Muling sabi ni Brenda kay Sabrina. Yung mapapag-asawa ko, ayun o naglalakad. Muli niyang ani sabay turo kay Vincent na papunta na sa kanila. Hindi na malaya ni Sabrina na nakalapit na sa kanila ang magkakaibigan. Hey miss, okay ka na ba? Wala bang masakit sa'yo? May pag-aalalang tanong ni Irvin. Why are you asking her? Mukha ba siyang hindi okay sa lagi niyan? Matapang na sabi ni Vincent sa kaibigan niya. Dude, you're so rude. Sabi sa kanya ng isa pa niyang kaibigan. By the way, my name is Matt. This is Irvin and he is Vincent. Pakilala niya at sa mga kasama niya. Ako naman po si Sabrina at ito pong kaibigan ko na sa Brenda. Sagot niya. Nice name. Paano ba yan? Mauna na kami at may meeting pa kaming kailangan puntahan. Pasensya ka na dito kay Vincent ha. Baka crush ka lang nitong kaibigan namin kaya mainit ang ulo sa'yo. Sabi ni Irvin na ikinatulala ni Sabrina. Naglakad ng palayo ang magkakaibigan at naiwan naman tulala si Sabrina.
habang tinitingnan siya ni Brenda at napapakamot na lang ng ulo dahil sa itsura ng kanyang kaibigan. Crush niya daw ako. Ulit-ulit na sabi ni Sabrina kaya natatawa na lang sa kanya si Brenda. Vincent's POV. Why did you tell her that I had a crush on her? Naiinis na sabi ko kay Irvin. Mami, maniwala ang isang yun. Alam mo naman ang mga babae ngayon. Mangitian mo lang, akala nila interesado ka na sa kanila. Muli kong sabi. Hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Matangkad, maputi, sexy. Mga katangian ng babaeng pihadong magugustuhan ng mga lalaking kagaya natin. Sagot ni Irvin. Not me. She's not my type. And beside, may girlfriend na ako at balak ko na din mag-propose sa kanya. I'm not getting any younger kaya. At hinahanapan na ako nila mommy ng apo. Seryosong sabi ko sa kanila. Sigurado ka na ba kay Amira? Madami ako naririnig about your girlfriend, pero wala ako sa lugar para magsabi sa'yo. Vincent, bago ka mag-propose, alamin mo muna kung anong klaseng babae ang pakakasalan mo. Kilala mo kami. Hindi kami nagsasalita kapag alam namin na okay ang babaeng kasama mo. But for Amira, we're not really sure kung tama ba ang desisyon mong mag-propose sa kanya. Sabi ni Matt, habang nandito kami sa conference room at hinihintay ang taong kamiting namin. Matagal ko ng kaibigan sina Matt at Irvin. Family friend namin ang pamilya nila. Kasosyo nila mommy at daddy ang mga magulang nila sa negosyo. Kasabay ko silang nag-aral mula elementary hanggang sa ipadala kami ng aming magulang sa Amerika at doon nagtayo kami ng sarili naming mga negosyo. Umuwi kaming 3 dito sa Pilipinas para i-manage ang mga ibang negosyo na hawak ng aming mga magulang. Karamihan sa mga negosyong ito ay investor ang magulang ni Matt at Irvin, kaya magkakasama pa din kaming 3. Magkakapatid na ang turing namin sa isa't isa. Kilala na namin ang ugali ng bawat isa. At kapag tingin namin may hindi maganda sa mga taong nakapaligid sa amin, ay malaya namin ibinibigay ang aming opinyon. Pero nasa amin pa din kung susundin o papakinggan namin ito. Mahal ko sa Amira. At may tiwala naman ako sa kanya na hindi siya kagaya ng ibang babae dyan. Mayaman ang pamilya nila, kaya walang dahilan para gamitin niya ako. Aside from that, matagal na kami magkakilala. Remember? College pa lang tayo, kilala na natin siya. Paliwanag ko sa mga kaibigan ko. Ang sa amin ay paalala lang, ikaw pa din naman ang may last say. Basta nandito lang kami para sumuporta sa kung saan tingin mo she's the right, then go. Nakangiting sabi sa akin ni Irvin, sabay tapik sa balikat ko. Hindi nagtagal ay dumating na ang taong hinihintay namin at nag-umpisa na ang meeting. Ilang oras din ang itinagal ng closed door meeting namin at hapon na nang matapos kami. Nagkayayaan kami magkakaibigan na kumain na lang sa restaurant bago kami pumunta sa bar para mag-inom. Nakalabas na kami ng hotel at naglalakad kaming 3 papunta sa parking para kunin ang sasakyan namin nang may isang babae na naglalakad palikod habang kumakaway at nagpapaalam sa kaibigan nito. Kita na lang tayo bukas, Bren. Ingat! Wika niya sabay pihit paharap at eksaktong humampas ang ulo niya sa baba ko. Aray! Bakit ba kasi hindi ka tumitingin sa nilalakaran mo? Alam mo na may tao, babanggain mo pa? Tanga ka ba? Nainis niyang sabi, saka siya tumingala para tingnan ako habang hawak ang ulo niya. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang makilala niya ako. Oh, bakit parang nawala ang tapang mo? Sino nga miss ang tanga at hindi tumitingin sa danadaanan? Sarcastic kong tanong sa kanya. Ang mga kaibigan ko ay nakamasid lang at hindi nagsasalita. Kasi naman sir, bakit mapahara-hara mga gwapong kagaya nyo dito sa daan? Dapat po sa inyo hindi lumalabas ng hotel para hindi nabubunggo ng kagaya ko. Tapos pag na-follow ko, hindi naman ninyo ako sasaluhin. Madaldal na sabi niya na ikinagulat ko. Ang mga kaibigan ko naman ay nakita kong ngumiti at pinipigilan na matawa. What? What did you say? Gulat na tanong ko sa kanya. Hindi ko malang siya nakitaan ng pagkabahala habang ako'y gusto ko na siyang sakalin dahil sa kung ano-anong sinasabi niya sa akin. Kalma, sir. Ang ibig ko lang pong sabihin, dapat po pinakuha na lang ninyo ang kotse niyo para hindi po kayo naglalakad. Kagaya niya na, bunggo ko pa kayo. Pero syempre, dahil kayo ang boss ko, lalabas na ako na may kasalanan. Ako ang hihingi ng sorry. Diba? Parang ang unfair naman nun sa part ko. Muli niya pang sabi kaya ang 2 kong kaibigan ay hindi na napigilan ng malakas nilang tawa. Gusto mo bang palabasin ang kasalanan ko kung bakit ka bumangga sa akin? Sino ba sa atin ang naglalakad ng nakatalikod? Huwag mo isisi sa akin ang pagiging tanga mo, miss. Wala akong panahon sa kabubuhan mo. Galit na galit ko sabi sa kanya, pero mukhang hindi man lang siya nasindak sa sinabi ko. Sir, wala pa akong sinasabing ganun.
Pero kung yan ang gusto mong palabasin, o edi push mo yan. Bala ka dyan, sir. Mauna na po ako at magtitinda pa po ako ng sampagita para may kain ng pamilya ko. Bukas niyo lang po ako sermonan pagpasok ko. Uwian na po kaya hindi ko na kayo, boss. Mataray niyang sabi, sabay naglakad at nilagpasan lang kaming tatlo. Hey, miss! Tawag sa kanya ni Ervin pero hindi siya lumingon, kaya mabilis kaming pinasakay ng kaibigan ko para habulin siya. What are you doing? Takang tanong ko naman. I like her. Walang kagatol-gatol na sabi ni Ervin sa amin na ikinabigla ko. Oh, come on, Ervin. She's not your type. Natatawang sabi ko. Why not? Maganda siya at mukhang mabait sa kanyang pamilya. Isa pa, marunong siya magtrabaho at hindi siya nahihiya. Depensa niya.